Sa video nito ay i-share ko ang 5 bagay na inaasahan ng isang lalaki na may provide mo, magawa mo ito sa kanya. Dahil sinisigurado ko na kapag ito'y naipoprovide mo sa amin, magkakaroon ka ng special na space or puwang sa aming puso na dahilan kung bakit mas lalo ka naming papahalagan, mamahalin, iingatan, at mas lalo kaming mag-pursue na i-provide ang mga kailangan mo na mahalin ka. So, kung gusto mong malaman, make sure na panoorin mo ang Let's Satisfy. So, let's go. Alam nyo, marami sa inyo, mga kababaihan, ang hindi alam kung ano yung tamang approach sa partner. Kaya, pati din yung partner mo, yung reaction niya, yung feedback niya ay hindi mo rin nagugustuhan. Sa relationship, hindi naman sa hindi talaga kayo compatible para sa isa't isa, kundi hindi mo lang alam ang proper na approach mo, especially sa isang lalaki. Kaya ako nandito para maging boses ng mga lalaki. Kasi I believe itong 5 na i-share ko sa inyo ay needs namin at kumbaga necessary or sana ay mandatory na kapag naibibigay nyo ito, naipapakita nyo ito, naipoprovide nyo ito sa amin as that napakalaking factor para mas pagbutihin din namin, para mas may paramdam din namin ang pagmamahal sa inyo. So, nasa kamay muna ang susi para mas ma-enjoy nyo ang relationship nyo. So, proceed tayo sa number 1 na gustong-gusto namin at pangarap namin na gawin nyo ito sa amin. Okay, number 1 ay ang bigyan kami ng kalayaan. Oops, teka lang. Alam kong maraming magdi-disagree dito, but let me explain. Marami ang kalalakihan na nakikita ko na kapag pumasok na sa relasyon, kahit jowa pa lang, is that parang nasasakal na or parang wala ng kalayaan na mag-enjoy or gawin niya yung mga bagay na dati niyang ginagawa or, lumabas kasama ang mga kaibigan, yung i-spend niya yung oras niya sa ibang tao kasi pinipigilan mo, kasi pinagbabawalan mo at hindi mo binibigyan ng kalayaan. Kailangan siyang magpaalam sa'yo, which is, I never said na masama or bad, Pero kung gusto mo na mas ma-appreciate ka pa ng isang lalaki at kung gusto mo na matest talaga ang tunay niyang pagmamahal sa'yo, kung totoo ang kanyang pagmamahal sa'yo, bigyan mo lang siya ng kalayaan. Of course, mahalaga na tanungin mo kung saan siya pupunta, kailangan magpaalam siya, pero hindi mo siya kontrolin. Hindi mo siya palaging pinagbabawalan, hindi porke wala ka dun, hindi porke hindi ka involved sa mga activities na yun ay pagbabawalan mo na siya na gawin niya. Hindi dapat ganon, kaibigan. Okay? Alam kong marami sa inyong natatakot na palayain siya or gawin niya yung gusto niya kasi natatakot kayo na baka merong ibang mangagaw. Pagiging obsession na yan, kaibigan. Ikaw na yung patay na patay sa kanya. Hindi yan magiging patay na patay sa'yo kung ganyan ka sa kanya. So, matuto ka na bigyan siya ng freedom na gawin niya. Especially kapag hinihingi niya. Hindi ko naman sinasabi na total na freedom na wala kang pakialam sa kanya, na hayaan mo lang siya, na gawin niya ang gusto niya. Of course, andun din yung iparamdam mo yung higpit mo sa kanya, but not in a way na masakal siya, not in a way na magiging toxic ka na sa kanya. Sana po yung nagigets nyo ang point ko, mga kaibigan. Okay? So, proceed na tayo sa number 2 na gustong-gusto ng isang lalaki na magawa mo ito sa kanya. Ang may pakita sa kanya na meron siyang kwenta. Napakahalaga ito. Kasi sakit ng tao, or hindi naman sa sakit ang pangit ng term ko. Hindi ugali ng karamihan, especially mga babae, na mang-appreciate sa nagagawa ng partner nila sa kanila. Sa mga pag-provide, pagpapahalaga, hindi kayo nagiging proud sa kanya. Mas proud pa nga kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga ibang tao, more than sa kanya. Nasasaktan kami. Ang pinaka-dahilan kung bakit mas mag-pursue kami or mas ganahan kami sa inyo is that kapag nakikita nyo
yung ini-invest namin, yung nagagawa namin para sa inyo. Kapag na-appreciate nyo ito at kapag nagiging proud kayo sa mga ginagawa namin para sa inyo. Kapag nakita mo yun or naiparamdam mo na may kwenta, mayroon siyang kwenta, feeling naming lalaki ay masculine kami. Feeling namin ay talagang totoong lalaki na kami. Yun kasi yung mga nagbabalidate sa amin ng pagiging lalaki namin. At kapag ikaw yung number one na nakakapag-appreciate, nakakakita, nakakapag-provide ito sa kanya, I'm pretty sure yung level ng pagmamahal niya sa iyo, yung level ng pagpapahalaga niya sa iyo, at yung level na mas ganahan pa siya will go up. Because nature ng tao na gusto natin or hinahanap natin na makita din tayo ng iba, especially ng mahal natin sa buhay, yung na-appreciate tayo ng mahal natin sa buhay. Lagi mong tatandaan ito, kaibigan. Huwag mong baliwalain. Okay? Number 3. Umaksyon ka din pagdating sa kama. Especially sa mga mag-asawa. Kasi, maniwala kayo sa hindi, kapag when it comes sa romance or sa aksyonan na sa kama, kapag ang babae is that andun lang nakahiga, naghihintay lang, na parang walang masyadong reaction or wala ka din ginagawa na first move, ganun, wala ka din ginagawa na action para mas ma-enjoy nyo, para mas maging enjoyable, or hindi ko mahanap ang tamang term ko, yung sex life nyo, is that nakakaumay sa amin, nakakapagod, and we feel like hindi kami lalaki or kulang kami, or we feel like hindi pa namin alam ang aming ginagawa kung wala kang kare-react or wala kang aksyon na ginagawa when it comes sa sex nyo. Yung palaging ikaw na lang sa baba, ando na lang naghihintay, nahayaan mo na lang siyang magromansa sa'yo. Sometimes pangarap ng isang lalaki na ikaw din yung gumawa ng aksyon, ikaw din yung gumawa ng first move. Wag lang palagi po ha, at wag lang all the time. Okay? You need to control, you need to balance. But it is very good also na gumawa ka ng action, na ikaw din yung mag-aya sa kanya, na ikaw din yung mag-set up, or ikaw din yung mag-first move, magpakita ng hint sa kanya na gusto mo, na hinahanap mo din yung haplos niya, yung halik niya, yung kaldag niya, you know what I mean? This is very private sana na usapan, but mahalaga na sabihin ko sa inyo kasi yun yung mostly na hinahanap ng isang lalaki. Kaya hindi ka magtataka kung yan ay naghanap ng iba, pumatol ng iba na mas magaling sa'yo, kasi yun ay hinahanap or nature ng isang lalaki na makita din or gusto rin na makita na ang babae interested din sa kanya. Yung babae ay umaaksyon din kasi we feel like lalaking-lalaki kami kapag ganun. So kapag nahanap niya yan sa iba, huwag mo siyang masisisi ng 100% na kasalanan niya lahat. Meron ka ding factor. So kaibigan, umaksyon ka at galingan mo rin. Okay? Number 4 ay gusto din ng isang lalaki na hindi siya binabaliwala. Especially sa mga conversation, especially yung kanyang decision, especially yung kanyang opinion. Gusto ng lalaki na hanggat maaari ay sinusuportahan mo na lang. Hanggat maaari ay susundin mo na lang yung kanyang opinion, yung kanyang sasabihin. Hindi yung binabaliwala mo at mas pinapakinggan mo pang mga kaibigan mo at ang ibang tao, especially kapag mag-asawa na kayo. Napakahalaga po na maramdaman ng isang lalaki ang pagiging leader niya when it comes sa iyo at sa pamilya nyo. Mahalaga na maramdaman ng isang lalaki na meron siyang authority sa iyo at sa pamilya nyo. At kapag nababaliwala ito, yung opinion niya, yung decision niya, yung gusto niya, yung mga sinasabi niya, is that we felt like hindi nyo kami mahal, hindi nyo kami nire-respeto, and yung gana namin is pababa ng pababa. Pwedeng maaring magalit pa yan sa'yo, maaring masigawan ka, maaring meron siyang magawa din na reaksyon ng kanyang katawan na hindi ito maganda when it comes sa'yo. So kaibigan, kung gusto mo or ayaw mo na mangyari ang mga yun, iwasan mo na ibaliwala siya. Hanggat maaari siya yung una mong lapitan, una mong kausapin, i-priority mo ang kanyang mga opinion, kung ano ang kanyang masabi bago ka pumunta sa iba. Kasi masasaktan yan, magagalit yan, maiinis yan, at mawawalan yan ng gana kapag palagi mo yung ginagawa sa kanya. Gusto namin na kami ang unahin ninyo kasi first place, kami ang ama, kami ang leader sa isang pamilya, kami ang mas may authority
sa isang pamilya. Kailangan yung tanggapin yon, ladies, na hindi po mag-work ang isang relationship kapag dalawa ang leader. Hindi po mag-work ang isang firm kapag marami ang leader. Ang grupo, hindi po mag-work kapag marami ang leader. Ganon din sa relasyon, sa pamilya, hindi mag-work kapag dalawa kayo. Kailangan mong mag-submit sa kanya, makinig sa kanya, mag-submit sa kanyang authority, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang opinion, sa kanyang pagiging ama, pagiging leader. In that way, sobrang mas mapalapit ka sa kanyang puso. In that way, mas magkakaroon ka ng puwang sa kanyang puso. Kaibigan, alam ko mahirap, but you need to submit and be humble. So, last but not the least, na gusto ng isang lalaki na ginagawa mo ito sa kanya ay gusto ng isang lalaki ang katahimikan, ang peaceful na environment. Sadly, but most of the time, hindi ko sinasabing palagi, but most of the time, kung tignan nyo, palaging babae ang pinanggagalingan ng pag-aaway. Hindi masyado sa lalaki. Hindi ko sinasabing ikaw na lang palagi. But most of the time, kayo or sa inyo nang gagaling ang mga dahilan ng palaging pag-aaway. Palagi kayong galit, palagi kayong nagsisigaw, palagi kayong may duda. Hindi ko sinasabing lahat. Huwag kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Marami sa inyo. Sometimes kahit wala namang problema is that kayo yung bumubuo ng problema. Hindi ko ba alam? Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun. Na palagi kayong tigang ng kanyang attention, ng kanyang love, I know, naintindihan ko kayo. Mahal niyo ang isang tao. Pero maniwala kayo sa hindi namin kaya bilang isang lalaki na maibigay lahat ng needs nyo, maibigay lahat ang 100 na attention sa inyo, 100 na time sa inyo. Kasi mayroon kaming mga ibang bagay na inaasikaso. Kapag yung lalaki na yan, you need to consider, kapag busy person yan, kapag marami ang ginagawa, kapag may business yan, kunti yung time sa'yo, pero naipoprovide yung kailangan niya, kailangan nyo. Pero kung yan maraming time sa'yo, it means wala masyadong ginagawa. Hindi masyadong busy. Walang business na pinapatakbo. Walang ibang bagay na kinabibisihan. So, maraming time sa'yo. Maraming time na maglambing sa'yo. So, kailangan mo na i-balance, i-consider yung bawat situation at intindihin. Kapag ang isang lalaki ay, hindi ko sinasabi na perfecto. At hindi ko rin sinasabi na hindi siya yung dahilan. Sometimes, most of the time din, siya yung dahilan kung bakit kayo nagiging dragon o bakit kayo laging nagagalit, naiinis kasi sa behavior niya. But what if simulan mo sa'yo is that ibigay mo ang katahimikan sa kanya. Pag umuwi siya, sikasuhin mo. Kapag umuwi siya, iwasan mo na bungangahan, especially kapag pagod yan. Imbis na bungangahan mo, i-appreciate mo. Imbis na magreklamo ka sa buhay, i-appreciate mo. Kasi most of the time, yun ang problema sa inyo. Panay reklamo talaga. Nature ng karamihan. Hindi lahat, pero karamihan ng babae is that magaling magreklamo. Hanggat maaari, kaibigan, bawasan nyo yun. Yun yung mga bagay na toxic. Mas magandang pag-usapan nyo. Kaya nga sabi ko palagi sa inyo na communication is the key para mag-work ang relationship. Anyone who doesn't know how to communicate his needs, his feelings, his wants, or her wants, her needs, or her feelings, is that palaging na-end up na walang magandang nagiging resulta. Palaging pag-aaway, laging may mga conflicts, may mga issues kasi hindi nyo lang alam kung paano i-communicate. And dapat yun yung matutunan nyo. Unang-una sa lahat, kung gusto mo na i-communicate ang needs at wants mo, kailangan mong magpakumbaba, kailangan mong pumalma, idaan sa mabuting usapan. Hindi mo makipag-usap ka kapag galit ka, hindi mo makipag-usap ka kapag nainis ka. No. Idaan mo sa mabuting usapan. Mag-submit ka. Yun ang hinihintay ng isang lalaki. Mag-submit ka, magpakumbaba ka, lumapit ka sa kanya. Makipag-usap ng maayos. And never ever na ipakita mo na mas may authority ka sa kanya. Most of the time, nature niya ng isang lalaki na mas may authority. At kapag lumapit ka na mas may authority sa kanya, yung mga pananalita mo, of course, ma-offend yan. Of course, matatamahan agad yung ego niya. I never said na tama itong mga to. Pero hanggat maaari, ikaw mag-adjust kasi ikaw yung nanonood ng video ko, ikaw yung mas, I believe, na nakakaintindi, mas matured. So,
ibaba mo yung sarili mo, makipag-usap sa kanya, ayusin nyo. Communication is the key. You need to i-open sa kanya. You know? Most of the time, ang lalaki ay siya din yung mayroong lack of communication. Hindi niya sinasabi. Pero alam kong maayos niya yan. Alam ko na kapag na-train mo na nag-open sa kanya, unti-unting mag-open din yan sa'yo. So, kaibigan, iwasan mo na idaan palagi sa toxic or, palaging galit or, palaging nagsisigaw yung mga issues mo sa kanya. Bigyan mo siya ng kapayapaan. Pag-uwi niya, dapat makakapagpahinga siya. Hindi ikaw na naman yung sisira ng totally ng kanyang araw, especially kapag pagod yan. So, yun yung pangarap o gusto ng isang lalaki na may bigay mo sa kanya, kapayapaan. Okay? So, I hope na nakatulong itong video na to. Hindi man lahat at hindi lahat ay applicable sa bawat situation. Nasa inyo na mag-analyze. Kung applicable sa inyo, then apply nyo. Kung hindi, then move on. Maghanap ng ibang video ni Kuya Mael at I hope na merong mga makakatulong sa inyo. So, yan lang po. Maraming salamat sa mga nag-like, share, and subscribe. And please, share this video para marami pang kababaihan at kalalakihan matuto. That's it. God bless.